Alam mo na ang kapatid mo sinasabi mong napapaligiran ng demonyo ni hindi mo maboljak ang kanyang asawang Oh, magnanakaw. naku. Kaya itigil na itong mga kahanasyan mo. Ay may kasinungalingan. Sabi mo hindi madaling tumayo mag-isa sa kampanya at sa politika. Julul. Hindi totoong nag-iisa ka. Ito'y lahat drama nyo lang. Basta ho tayo dito sa PH Update, basta Marcos, perwisyo ho yan sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, para doon sa mga kasama natin dito sa PH Update na mapahanggang sa ngayon, kahit papano meron pang natitirang kahit katiting na pagtitiwala dito kay Senator Amy. Sana pagka napanood nyo ho itong mga punto de vista nitong si Binibining Maharlika dito sa video na to, sana ho maglaho na ng tuluyan yan dahil wala hong may dudulot na kabutihan itong pamilya Marcos na to sa ating bansa. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, kung bago lang ho kayo sa page update, isang like at isang subscribe, sapat na ho sa atin yan. At para sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung joint button. Dito sa bahagi ng video natin na to, magre-react ho tayo dyan sa banat nitong si Binibining Maharlika dito kay Senator Amy Marcos. Kasi nga ho, naglabas ng video itong si Senator Amy na kung saan iwas pusoy ho siya. Yan ang nga ba sinasabi natin. Ngayong mga panahon ho na to, dahil nakikita nila ang trajectory nitong administrasyon na to, talagang pabulusok pababa, umiiwas ho yung ibang mga kandidato kagaya nitong si Senator Ping Lacson. Talagang tatakbo ho sila bilang independente para hindi ho kahit papaano kung ano mang mangyari dito sa administrasyon ni Marcos Jr., meron ho silang leeway na pwede nilang sabihin na tumakbo sila bilang independent sa susunod na midterm election. Pero bago lahat ng yan, panoorin ho muna natin itong pakita ko lang ho sa inyo ng mabilisan kung ah, gaano ang pagrespeto nitong mga Duterte na 'to. Kagaya nitong si Vice President Sara Duterte. Panoorin ho natin itong video niya na 'to, na diyan sa pagbisita niya diyan sa Kalinga. Heto ho mga kababayan, panoorin ho natin. Kita niyo ho. Ayan, kita niyo ho mga kababayan. Nakasamatos ha. Tapos ho, ginawa nitong si Vice President Sara Duterte, grabe. Kaya ho bang gawin nitong si Stella Kimbo yung ginagawa na yan ni Vice President Sara Duterte? Yung para doon sa mga kung makapagsalita ngayong mga panahon na 'to, akala mo kung sino mga crusader, talagang akala mo talagang mahal na mahal nila ang sambayan ng Pilipino. Nagpunta na ba ho kayo diyan sa lugar ng mga kababayan natin na yan diyan sa Kalinga? Kasi nagtingin-tingin ho tayo ng mga larawan kahit na panahon ng kampanya yang mga kababayan ho natin na yan sa Kalinga, talagang wala akong nagpupunta diyan sa mga ano na yan, diyan sa mga kababayan natin. Una ho itong si Vice President Sara Duterte kaya sa tingin ho natin yung pinagmamalaki ng administrasyon na 'to na Solid North, wasak na ho yan, 'no? Base din sa ating mga nababalitaan, kagaya na lamang ho nitong si Gov. Chavit, 'no? Itong si Manong Chavit Singson, 'no? Pagkakaalam ho natin, ano ho yan, talagang kinampanya ho niya itong si Marcos Jr. At kung itong si Gov. Chavit, nagbabalak na tumakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election at hindi napasama sa senatorial slate itong si Marcos Jr., ang tanong ho dito, kung buo pa ho ba yaang Solid North kung tawagin itong mga bangag na 'to? Pero sa tingin ho natin wala na ho, yung pinagmamalaki nila na yan na Solid North, kathang isip na lang yan nitong mga bangag, yang mga bangag na yan diyan sa Malacanang. Heto mga kababayan, babala. Ito kasi kanina do'n sa huling video natin, kaninang umaga pa ho natin ginawa yun. Kaso naimbitahan na naman ho tayo sa isang birthday party, yan ang nga ba sinasabi natin. Ito si PH pagka birthday party mabilis, Naimbitahan ho tayo sa isang birthday party, 'no, kaya hindi ho natin suot yung ating namumuting kulay puti na t-shirt. Eto gusto ko lang balikan yung ano natin kaninang umaga, yung mga punto de vista natin. Okay, game. Yung punto de vista ho natin kanina do'n sa huling video natin. Tapusin niyo ho yung huling video natin kanina para mas maintindihan niyo yung pag-uusapan natin dito sa video na 'to. Kasi meron lang ho akong gustong idiin na punto de vista dito. Ngayon, marami ho sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na 'to, itinutulak itong mga individual na 'to kagaya nitong si Attorney Vic Rodriguez na tumakbo para sa 2025 senatorial election. Tama, mali? Yang si Kong Dante parehas din ho, talagang itinutulak yang mama na yan para tumakbo sa susunod na election, senatorial election. Ngayon,
Para do'n sa mga nagtutulak, isa ho tayo do'n. Kaya ho natin ginagawa lahat ng ito dahil gusto ho natin silang maupo diyan sa Senado. Para ho magkaroon ho tayo ng, tunay na pagbabago at talagang totoong mga bagong muka na mailuklok diyaan sa Senado sa susunod na 2025 midterm election. Ngayon para do'n sa mga kasama natin, mga kababayan natin, mga subscriber natin, mga member natin dito sa PH Update na talagang isinusulong itong si Congressman Rodante Marcoleta at itong si, Attorney Vic Rodriguez. Sana naman ho, kung hindi rin niyo lamang ho kayang i i i anong tawag dito, itawid, ah, mula sa susunod na linggo kasi magfa-file na ho ng, COC, ha? Gusto kong marinig yung mga punto de vista ng mga ating mga kababayan dito. Hindi ho biro 'to, binabasa ko ho yung mga komento niyo. Napakahalaga ho niyan. Napakahalaga ng mga komento ng mga kasama natin dito sa PH Update. Sa mga ginagawa natin mga susunod na video, sa mga punto de vistang, natin dito sa PH Update. Binabasa ko ho yung mga komento niyo diyan. Ngayon, kung ikaw isa ka sa mga nagtutulak dito kay Congressman Marcoleta, dito kay Attorney Vic Rodriguez na para tumakbo ng pagkasenador sa 2025 at yung ginagawa mo na yan, diyan lang sa comment section at diyan sa, ah, diyan sa pagla-like o kung ano mang pagse-share ng video na 'to. Mga kababayan, hindi ho sapat 'yon para maipanalo natin 'tong mga mama na 'to. Tandaan ho natin, alalahanin ho natin, ang kalaban ho natin, makinarya ho nila buong gobyerno, okay? Kaya kung ang sinasabi niyo dito sa PH Update, kung Dante suportado ka namin, iboboto ka namin. Pero kung hanggang comment section lang ho tayo, hanggang like lang ho tayo, hanggang share lang ho tayo nitong mga video na 'to, kulang ho yun para maitawid ho natin itong mga individual na 'to sa susunod, na midterm election sa 2025. Kulang ho yun. Kung kailangan hong, diinan natin sa ating mga kamag-anak na iboto nila itong si Attorney Vic at itong si Congressman Rodante Marcoleta. For now kasi yan pa lang ho, eh. Kasi yung mga incumbent meron nakabuelo ho yang mga yan. Nakaupo ho lang ngayon sila diyan sa Malacanang at pasok naman ho sila sa Magic 12. Nakukuha niyo po ba yung pinanggagalingan ko dito? Kaya Senator Bato, Senator Christopher Bongo, talagang nandiyan na ho sila. Hindi na ho automatic na ho 'yun. Nandiyan na ho sila, nakabuelo sila, marami hong nakakakilala sa kanila. Yung awareness nila, kilalang-kilala ho sila ng sambayan ng Pilipino. Ang sinasabi ho natin dito, yung mga gusto nating maupo sa Senado, na kung saan yung awareness nila, hindi ho sila gano'n kakilala ng mga nagmamarites diyan sa kanto, yaang, mga tricycle driver sa kanto, yaang mga jeepney driver sa kanto, hindi ho sila kilala. Yun ho ang mission natin. Kung tayo ay nagtutulak dito sa mga tao na 'to para, malagay sila sa Senado, gawin din ho naman natin yung mga part natin. Hindi naman ho puwedeng si PH Update lang, hindi naman puwedeng si Pamela lang, hindi naman puwedeng yan si Binibining Maharlika lang, 'di ba? Hindi ho. Ah, ka ta ka Tayo ho dito ay mga instrumento lamang para mas, maintindihan ng mga kababayan natin, kung anong dapat gawin ng bawat isa para maipanalo natin ang, 2025 midterm election. Yun lang ho. Yun lang ang gusto kong, idiin sa mga kababayan natin dito na kung tinutulak niyo yung mga tao na yan na tumakbo, wag lang naman ho sana diyan sa comment section. Wag lang naman ho sana diyan sa pagla-like o pagse-share ng mga video. Okay, maraming salamat. Okay na ho, maraming salamat sa pagla-like, pag-she-share ng mga video. Pero kung kaya ho nating, ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaaway, sa ating mga ka-office mate o kasama sa kanto, mga namamasada, kung sino man ho kayo, kung ano man trabaho nyo, kahit makapaghikayat lang ho kayo ng isang katao na boboto dito sa dalawang tao na 'to, napakalaking bagay na ho nun. Kasi kung etong si Senator Bato, yung si Senator Bongo, pasok na ho yan. Sure ball ho yan. Talagang, malaki ho ang, pagtitiwala natin na maipapanalo natin yung dalawang yan. Itong dalawa na 'to, medyo diskumpiyado ho tayo kaya hindi naman diskumpiyadong mahina, nag-uumpisa pa lang, pero ginagawa na ho natin yung puwede nating gawin para kung ano man ang maging mga problema sa mga susunod na panahon. Ngayon pa lang ho, talagang kung kaya nating solusyonan, solusyonan na ho natin. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista. Okey ho ba yun? Kung okey yun, paki-like ho ng video at, tawagan niyo na yung mga magulang niyo. Kumustahin niyo ho 'no. Tanungin niyo ho sila kung kilala nila itong si Kong Dante at itong si Attorney Vic Rodriguez. Ito, pakinggan ho natin itong si Binibining Maharlika. Game ba? Lagbagan na ho. Senator Amy Marcos, makinig ka ha. Kaya magbati-bati muna tayo. Alright, si Richard Ko, si Trollbuster, sabi ni Trollbuster, nag-away
nag-aaway na daw si Lagdaming at Taas dahil sa Naku, pera. 'yan na nga ba sinasabi Dapat nga natin. maggurgura na sila Nag-aaway palangga, na. maganda 'yan. Magandang balita 'yan kung puwede nga maggurgura na sila, lunukin nila yung isa't isa at nang wala ng problema ang bayan. Alright, huwag maniwala kay Senator Amy, sabi ni Ryan Frongoso. Okay, pag-usapan natin ang mga eksenang kaganapan. So, a few days ago ay nagkaroon na ng pag-announce itong bangag na administrasyon kung saan ay yung kanilang Senate slate. Sabi nga natin mga kababayan, Wait lang ha, sa mga susunod na video ho natin, magiging ano na ho natin, magiging, anong tawag dito, magiging routine na ho natin yung ating paalala na yon sa ating mga kababayan. Wag ho kayong magulat kung bakit itong si PH Update paulit-ulit naman siya sa paghihikayat na ipakilala itong si Dante at itong si Vic Rodriguez sa mga mahal natin sa buhay. Eh, masanay na ho kayo dahil yan ho ang, magiging, format ng programa natin. No, hindi pa sila pasensya na para dun sa mga taga third floor, pasensya na, pasensya na. No, pasensya na kayo kasi, at least kahit anumang mangyari itong si Kong Dante nandiyan na yan, talagang tatakbo yan. Kaya ngayon pa lang talagang, kung kaya nating ikampanya, ikakampanya na natin. Yung iba nga, ito nga si Ben Ho, nag-iikot-ikot na. Ito tayo pang hindi gagawa ng hakbang para hindi para ipakilala itong mga individual na 'to, 'di ba? Tuloy. imbis na pagkabalahan nila ang pagpapalago sa ating kinabukasan, sa ekonomiya ng bayan, ay abalang-abala sila sa what? Sa eleksyon at ang mga balimbing ay nagsama-sama. So we'll talk about the Hmm, mga slate nila ni Bangag. So ano ba itong mga eksenang kaganapan ni Amy Marcos? Alam ni Amy ang video, okay, independent manggagamit. Alright. So Amy, ano na ang mga eksena mo, mga hanash? So dahil, mga kababayan, ang drama ni Amy Marcos or ni Senator Amy Marcos ay nag-independent siya. hmm. Tatalakayin natin kung bakit siya nag-independent. Ano ba itong mga hanash na ito? Pero bago ang pagiging independent niya, gusto ko lang ipaalala kay Senator Amy Marcos na Oh. wala ka ng kredibilidad. Yun Okay? ang sinasabi Senator, natin. Wala na, Senator Amy, wala na. Nakikita mo na mga kabalbalan na ginagawa ng administrasyon na 'to, pero tikom pa rin ang bibig mo. 'Di ba sinabi mo, "Kung hinihintay niyo na banatan ko itong, si ading ko, hindi mangyayari yun." Kaya doon pa lang, mula nung araw na binanggit mo yun, sinabi mo yung mga bagay na yun, wala wala na ho kayong kredibilidad. Hindi naman para sa banatan, punahin mo lang kung ano yung mga kamalian. At pagka pinuna mo yung mga kamalian, lalo na kung constructive criticism yan, hindi naman ibig sabihin na binabanatan mo na. Pagka ba sinabi ko itong si Binibining Maharlika, maganda naman sana itong si Binibining Maharlika kaso dapat liitan niya yung salamin niya. Ibig sabihin binabanatan ko ba siya nun? Hindi, binigyan ko siya ng magandang ideya para kung for example, liitan niya ng konti yung salamin niya. Pero maganda na si Binibining Maharlika diyan. Itong si Manang Aimee kahit constructive hindi niya ma-criticize Yung constructive criticism hindi nga niya magawa sa kapatid niya Kaya wala ho talaga siyang credibility. Yun lang yun. Kakagulat naman yun. Dito tayo, game. Amy, nakakarimarim, okay? Dahil ang pagkonsinti mo sa iyong kapatid, alright? Sabi mo nga ang iyong pangalan ng iyong ama, 'di ba? Nung kayo ay nanalo, ito ay pagre-redeem sa inyong pangalan. Pero sa kabila ng pagkapanalo, eto na nga, nakita ng taong bayan na ang kapatid mo ay bangag at alam na alam mo naman, ngayong gabi na ito meron tayong ibubukelya. Alright? Naku po, yan na nga ba. So marami ka na Pagkabukil. kasing, Amy Marcos, marami ka na kasing hanash. Ang dami mong mga eksena noon, I think this first quarter of the year, nung nagsalita ka doon kay sa kongregasyon ni Senator Villanueva na sinasabi mong napapaligiran ng ahas ang kapatid mo. Sabi mo pa nga, Panginoon, himukin mo ang aking kapatid, ganito, ganyan. Ano ba sabi mo exactly?
Let's talk about that dramatization 101. Okay? Alright. Ang mga statement mo dati, sabi mo, Panginoon, ayun, sa GIL, Jesus is Lord Fellowship. Remember that, mga kababayan? Ang sabi ni Amy Marcos, Panginoon, haplosin ninyo nawa ang puso ng aking kapatid, ang puso ng kapatid mong itim at pulboronic. Ngayon sabi mo pa, buksan ninyo ang kanyang mga mata at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Dahil mo sinasabi, nakakarimarim na. So, alam mo naman na demonyo ang kapatid mo, 'di ba? Alam mo naman na demonyo yung asawa niya. Mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, bago ko po inilabas ang Bulburon video, ay may idea si Amy Marcos. Oh, Okay? come on. Wala nang Yan na nga, patumpik-tumpik pa. yan na nga ba I, sinasabi I natin, will try my best magkakabistuhan na. magpakahinahon ngayong araw na Alam to. ni Amy yung Okay? pulboronic video. Okay. Yung Pulboronic video, bago inilabas yun, alam ni Amy Marcos na lalabas yun. At alam niyang authentic yun. Pero actually, ayon sa kanyang mga nakapaligid sa kanyang mga sangkatauhan, which is nakausap ko ang iba sa kanila, mabubuti naman ang iba sa kanilang mga friends of friends, di ba? Ay talagang matagal nang hinahanap ni Amy para mag-chika-chika boom boom tayo ng cool call today para mas bongga. 2 years mong hinahanap o hinahunting yung video. Okay? 2 years hindi para ilabas ang video. 2 years kasi gusto mong huntingin yon yung video para makuha mo, hindi para sabihin sa taong bayan na ang kapatid mo ay addictus benedictus. Kaya hinahunting mo, matagal nyo nang hinahanap kasi maaring gusto mong bilhin para hindi na lumabas sa publiko, di ba? So ngayon, napag-alaman ko mga palangga, okay? Kasi meron siyang, kawawa kasi itong mga taong, actually, meron siyang, ikaw, Senator Amy, wag na tayo maglokohan. Okay, ikaw na lang babanggitin kong pangalan. Meron kang staff, di ba? At Naku po. sa inyo na yung video na yon, alam niya. Alright? So, alam niya yung video na yon. At 2 years ago, nung October, di ba? Alam mo na na may video. Alam mo na na may Ngayon, video. nung Naku po. July, fast forward na tayo. Akala ko, hinahunting mo yung video para, o hinahanap mo yung video para sabihin sa taong bayan na ang kapatid mo ay addict, na ang kapatid mo ay bangag. Pero lingid sa kaalaman ng taong bayan ay gusto mo palang pagtakpan ng kapatid mo. Huwag mo nang budulin si Inday Sara. Huwag ka na magdrama, may paiyak-iyak. Kunyari, Hmm. kaibigan mo siya. Again yung unang punto de vista natin kanina para doon sa mga kasama natin dito na meron pa kahit katitig. Kung di kayo naniniwala kay PH Update, dito kay Binibining Maharlika, maraming puti, brown, black, rainbow, ahas yan. Di ba? At ikaw naman, Inday Sara, huwag ka nang magpabudol muli. Ikaw na rin mismo, nagsabi ka na never, no more, o never Marcos, no more Marcos. No more. So, si Amy ay naglalaro. Okay? Kasi mga palangga, bago ko inirelease ang video nung July 21 dito sa Los Angeles, ay alam niya, hindi niya lang napigilan, hindi niya lang nakuha ang kopya. Alright? Hindi lang niya nakuha personal. Kung siya ang unang nakakuha ng personal, wala tayong nailabas. Huwag na tayong maglokohan. Mm. At ikaw ay niulitin ko, lumuhod ka kay Pangulong Duterte, ginamit mo si Sara, Inday Sara, para wag mapangalan ng pulboronic ang kapatid mo. Nag-text ka rin, nag-usap tayo noong Agosto na tinatanong mo na may sinusumbong ako sa'yo, di ba? Na yung aking kaibigan ay may gagawing pasabog o bonggang-bonggang revelasyon
patungkol sa kapatid mong Adictos Benedictos. Ang sagot mo nga sa akin, ano yun, Maharlika? Yung pagpapabili ni Lisa Satanas ng S o ng asin, Asin. di ba? So alam na alam po ni Amy Alam eh. Marcos na si Bangag Jr. ay bangag. Then alam din ni Yun nga nakakabwisit ho. Alam nitong si Senator Amy Marcos kasi yung conversation nila na yun ni Maharlika, dokumentado ho yun. Alam ko linabas na ni Binibining Maharlika yun eh. Na kung saan nag-chat itong si ano, nagkaroon sila ng usapan nitong si Senator Amy. At itong si Pebbles, itong si Madam Pebbles na ano na rin ho niya yan, nakwento niya na rin ho yan. No, nagulat, pati daw ho itong si Madam Pebbles, nagulat siya doon eh. Pati siya nadamay. Nadamay siya doon eh. Amy Marcos na ilalabas ko at alam ng mga nakapaligid sa kanya na ilalabas ko ang video na authenticated sa dalawang bansa. At dito ang isang bansa ay dito sa Amerika. At ang isang bansa na nag-authenticate ay sa Asia. Okay? So si Amy Marcos ngayon ay naglalaro. Okay? Mm. Ngayon pag-uusapan natin kung ano yung strategy na ginagawa niya na kunwari ay labas siya sa picture ng slate ng kanyang kapatid na bangag. Gusto ko magpakahinahon, Senator Amy, hindi kita titirahin ng personal. Titirahin kita ng bonggang-bongga sa iyong pagiging manggagamit. May mga Yun. hanash ka in the past na sinasabi mo, minabuti kong tumindig mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking kapatid para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. O, di ba? To. Ang tunay na kaibigan, ito yung tatawag mo si Inday Sara. Di ba? Yan ang kaibigan mo. Pinili mong wag manindi tumindig mag-isa. Hindi. Ang pagtindig mo ay isang kaduwagan at pagtatraidor sa bayan. Ulitin ko, ikaw na rin mismo ang nagsabi na ang kapatid mo ay pinapaligiran ng demonyo. Kung pinapaligiran ng kapatid mo ng demonyo, which is true, at siya mismo ang kapatid mo ay isang demonyo na pinapayagan ng asawa niyang magidnap ng 2 batang menor de edad na hanggang ngayon hirap na hirap o hiwalay o iniwalay sa ina ang 2 bata. Pinayagan mo at kinukonsinti mo ang kapatid mo na magnakaw sa loto, magnakaw sa Bureau of Customs, magnakaw sa flood control. Kinukonsinti mo ang kapatid mo na magbayad ng duran-duran. So, hindi ito para ilagay yung mga eklabush mo na gusto mong manindigan mag-isa kasi ayaw mong mailagay ang Parang sinasabi dito ni Binibining Maharlika, Manang Amy, wag kami. Di mo na kami maluloko. Yun lang ho yun. kapatid mo sa alanganin at ang mga tunay mong kaibigan, it's all BS. Ito'y paglalaro sa taong bayan at pipilitan natin gisingin ang taong bayan sa iyong kahanasyan ngayon. Okay? Nag-statement ka. Basahin ko muna ang statement ni Amy Marcos. Ang statement mo at video drama eklabush, wala tayong maglokohan, Senator Amy. Hindi ka naman nanalo. Pag hindi nyo dadayain ang eleksyon dahil si Lisa Satanas at ang kapatid mo ay kasabwat ang mga mandaraya, okay, dyan sa COMELEC, hindi ka na muling mananalo pa. Correct. Bakit? Sa tingin ho natin, di na talaga. Mamaya tatalakayin natin, babasahin ko muna yung iyong kahanasyan dite. Ano sabi niyo dito? Basahin na yan, Alright. Ma'am Maharlika. Okay. Basahin na yung mga dapat basahin. Amy Marcos. Asa na yon? Yung hitad. Ito pala. Dali lang. Okay. Ang sabi ng hitad, alright. Pati si Ping Lacson ay nag-independent na rin. We'll talk about Amy muna. Okay, sabi mo, taos puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y ipinagtanggol niya at naisama yung pa statement sa alyansa. nitong si Amy. Sino ba yung sinasabi mo na sa kabila ng galit at labis ng kalupitan ng ilan? Diba? Are you talking to your
in-law na Judas na Satanas? Ang dami mong pasakalye, ginagamit mo yung taong bayan. Sabi ko nga, kung hindi nyo dadayaan ng eleksyon, hindi ka na mananalong muli. Alright? Sabi mo pa, maraming salamat din sa NP, Nationalista Party, at sa aking mga kalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin, naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon na nakalipas ngayong araw mula nang pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Ano yung mga aral? Yung bang dikta? Anong aral na panggagancho, yun ba yun? Aral na pambubudol? Talagang buhay na buhay kung gano'n. aral? Yung mga aral na kababuyan, ang aral na panggigipit sa mga kritiko katulad Nak- ng ginagawa ng kapatid mo, na minamana ng kapatid mo yung mga pangit na ginawa ng nanay at tatay mo nung panahong yun, na tama ang mga dilawan, na ang pamilya nyo ay diktador, kawatan, uubusin ang pera ng bayan. Wala na kayong kredibilidad. Although nakipag-alyado ang mga dilawang mga walang kredibilidad ngayon na dumidila sa kipay ni Lisa at sa pototoy ng kapatid mo para magkaroon ng kapangyarihan at pera, kaibigan mong si Sara Duterte, Inday Sara, ay mismong nagsabi na no more Marcos, never again. Pinagsisihan niya dahil binudol mo siya. Itong mga strategy na ginagawa mo, ngayon, isa-isahin natin. Sabi mo, kaya bilang isang panganay, pinili kong manindigan ng malay at matatag tulad niya, na wala na dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Julol, bilang panganay, Ang isasagot sa'yo ni Binibining Maharlika, Julo. Wala, hindi mo talaga kapani-paniwala. Wala nang kredibilidad yang si Senator na Raimi. kapatid. Okay? Sabi mo, hindi ka lang sumisilbi sa kapatid mo bilang panganay. Senador ka. At ikaw ay nagpapa-eklabush na para ka sa bayan. No, treban, ek, ganyan. Hindi ka dapat, di ba? Hindi mo dapat kinukonsinti ang kapatid mong adik, ang kapatid mong bangag at buong pamilya niyang bangag. Huwag mo nang gamitin yung taong bayan na sabi mo bilang panganay, pinipili mong manindigang malaya, matatag, tulad ng tatay mo na walang dapat kinakampihan kundi ang sabayang Pilipino. The moment na hindi mo sinasabi sa buong bayan, sa buong mundo na alam mo na ilalabas ko ang video noong July 21, at tinanong mo sa akin kung si Lisa Tanasba ay nagpapabili ng shab-shab, at alam mo na ang kapatid mo, sinasabi mong napapaligiran ng demonyo, ni hindi mo maboljak ang kanyang asawang magnanakaw, kidnappers, lahat na, kidnapper, smuggler, lahat na. Sakit nun. Tama nga naman tong si Binibining Maharlika. Bumibira ka na nakapaligid sa kapatid mong mga masasamang elemento. Pero ikaw hindi mo ma-call out yung mga masasamang elemento na yon. Ako, wala ka talagang lusot, manang. Pagtatraidor sa taong bayan yan, bilang isang supposedly senador, lingkod bayan, nakikita ng dalawang mata mo na ang pamilya ng kapatid mo ay inuubos ang kaba ng bayan, ayaw tigilan ang kaba ng bayan, tapos ikaw ay playing safe lang, ibig sabihin ikaw ay traidor sa taong bayan. Traidor. Pinapayagan mo ang part 2 na dictatorship ng demonyong kapatid mo. Nako. Kaya itigil na itong mga kahanasyan mo, ay may kasinungalingan. Sabi mo, hindi madaling tumayo mag-isa sa kampanya at sa politika, Julol. Hindi totoong nag-iisa ka. Ito'y lahat drama nyo lang. Okay? Para kunwari, tapusin ko muna statement mo bago ako mag-comment. Game. Okay? Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. BS. Minabuti kong tumindig na mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ng aking ading, para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Ayun na nga.
'di ba? Gusto mo lang umarte na kunwari lalabas ka dahil bumabagsak ang popularidad ng kapatid mong Addictus Benedictus na naiiwan ang mga residue dito sa nguso niya dahil sa kanyang pagiging addictus. At recently nga, yung abutan ng PIN daw, pero, dahil ang abutan ninyo ay suspicious. Na-explain na natin yan at kaduda-duda na baka sa ilalim ng pin ay may nakaipit na ilang gramo ng pulboron. Dahil ang kapatid mo sanay sa patagong abutan ng ipinagbabawal na white powdery substance. So Yung, ngayon, o pulboron. Ang mm, sinasabi mo, pinipili mo lang na manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo. Kailan ka naging matapat sa taong bayan? Kung hinahayaan mong mangidnap si Lisa Tanas, hinahayaan mong magpanalo ng loan better, hinahayaan mong tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa Bureau of Custom, tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa lahat ng ahensya ng gobyerno, tuloy-tuloy ang panggigipit, tuloy-tuloy ang mga ayuda instead na livelihood program. Dahil sa ayuda, ninanakaw nila ang mga ayuda. Kailan ka naging tapat? correct. Tapusin natin ang hanash. Okay? Alright. Bit-bit ang Mm. aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino, mga batas na aking alay sa taong bayan at katotohanan, hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Kung may prinsipyo ka, pinanagot mo ang kapatid mo. Okay? Ang pamilya mo sa pagnanakaw sa kabanambayan. Pinanagot mo si Lisa sa kidnapping, sa smuggling, at ang kapatid mo sa pag-a-appoint kay Michael Ma at na isinekreto sa taong bayan. Ito ay mga kasinungalingan. Ito ay isang kadyutahan. Kaya magbati-bati muna tayo. Hay na nga mga kababayan, meron hong continuation yan pero tapusin na ho muna natin dito ang mga banat na yan itong si Binibining Maharlika. Pero pwede ho siyang pasyalan sa kanyang YT channel. No? Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat yung paalala ho natin. Huwag lang ho tayong basta-basta mag-komento, mag-share o kung ano-ano pa man yan. Okay, i-share nyo ho sa mga wall nyo kung saan nyo man gustong i-share yung mga video natin. Pero mas mainam ho, pakilala ho natin. No? Hindi lang ho si PH Update, yung video ni PH Update. Para mas maramdaman ng mga mahal nyo sa buhay na talagang isinasa puso nyo yung, kumbaga talagang nagnanasa kayo ng tunay na pagbabago dito sa bansang to. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.